meron tayo lilinisin na EGR valve tsaka intake manifold. Isama na rin po natin yung turbo dahil nga sa naglalangis na rin siya. Malilinisan natin yung loob, tanggalin natin yung carbon. Tapos ito nga rin yung ating EGR dahil nga itong gas filter natin, ayan, lumalabas na po yung mga langis. Kaya titignan natin kung sobrang barado na rin itong ating EGR. Ayan. D4D na Toyota Innova 2012 model. Tapos ang tinakbo nga po is 93k mileage. Ayan, inumpisa na po namin mga paps, no? Okay mga idol, ito na, tinatanggalan natin pinaka EGR, no? Tapos binunod natin yung socket dito ng EGR yun. Okay paps, ayun, talagang madumi na rin. Oo daw, sabi ni idol yun. Talagang saktong linisin na rin po. Okay mga gasket mga idol, ano, talagang kailangan natin siya itabi. Ayan, tignan natin yung intake manifold. Ayun, okay, marumi na rin po talaga mga paps. Yung ating turbo nalinisan na ni Pano. Ayan, linis naman talaga, oh. Walang kalog. Ito mga paps, pag may kalog to talagang kailangan natin palitan. Okay, wala naman. Ito na, sinasalpak na nga natin. Okay, tapos nilinisin na nga natin yung ngayon yung combustion chamber. Ayun mga idol, malapit na nga tayo, no? Natapos na namin yung pinaka turbo. Ayan, ang linis na. Tapos ito, sinasalpak na namin intake manifold. Ito, nililinis na natin yung pinaka EGR. Ayan, pagka nalinisan na natin yung lahat, sigurado balik ang gaan ng takbo ng ating sasakyan. Ayun, okay. Ayun mga paps, yung ating EGR valve na exhaust gas recirculation. Ayun, okay na, para siguradong balik na yung takbo ng ating sasakyan, na gaan ng takbo, tsaka syempre parang bago na uli pag manakbo. Ayun. Ito, meron pa tayo na linisan dito na talagang sobrang barado na mga idol, oh. Sobrang daming dumi, ano. Kasi pag nagtatanggal tayo ng turbo kasama tong sa may air filter, ayun, oh. Barado na rin halos pala yung singawat dito. Ayan, punong-puno na ng dumi kanina, no. Ayan mga ganda mga idol, palilinisan nyo rin to yung loob, ano, yung butas dito. Kasi pag barado yan, wala, hindi makahigop din ng masyado dyan. Isa rin yan sa naglalabas sana ng hangin. Ayan, isa sa iniistakan ng mga dumi to. Kaya kailangan talaga malinisan din natin dyan. Mga idol, ano, malapit na nga po kami matapos. Lilinisin na rin po natin yung pinaka fuel filter. Pagka talagang madumi na, talagang papalitan po natin siya. Isa rin talaga sa nagpapahina ng hatak itong ating fuel filter. Pagka madumi na, syempre napipigilan na yung pasok ng diesel sa ating engine o sa combustion. Ayan, tanggalan natin, malamang sigurado madumi. Ayan, oh, dito pa lang dumi na. Natanggal na nga natin yung fuel filter mga idol yan. Sa ganyan po is madumi na po talaga yan, kailangan natin palitan yan. Kasi tignan po natin yung laman sa loob. Ayun, marumi na rin talaga, kailangan nating linisin yung pinakaloob na itong fuel filter. Dami ng ribaba sa loob na nakakapit, oh. Okay, bali pinalitan din natin yung o-ring dito, yung luma. Ayan, lalagyan na natin ng bagong fuel filter. Okay. Kakabit na natin. Pagkatapos nga natin isalpak yung fuel filter, tapos pinuno na rin natin ng diesel. Kinabit na natin yung mga battery. Ayan, kompleto na mga sensor natin. Para pa-startin na lang po natin.
Yan, isa sa tinitignan natin yan pag nag-start na tayo is yung fuel line. Start na. Ayun, pina-test drive muna natin kay sir para malaman natin kung wala talagang leak o singaw. Test drive. Thank you kay Boss John Michael pumasyal dito sa ating auto shop. Sa GR Cleaning tsaka Turbo. Okay, maraming salamat boss. Thank you, ingat.